Nung itayo namin itong calamansi juice, parang ang gusto ko lang noon ay simple lang. Parang enough lang. Wala akong planong magganyan ng kalaking production. Yung bang hiningi ko na, sabi kong simple, hindi na-reach nung aking isip na ito pala, na parang deserve ko ba na meron kaming ganito. Ako po si Cecil Corpus at ito po ang kwento ko. Nagsimula po kami ng kitchen base. Kung ano lang po yung meron kami sa kusina, yun lamang po ang aming ginagamit. Actually ay parang isang aksidente lamang po ang pagpaprocess namin dahil wala po ito sa plano. Dalaga pa lang po ako ay nag-OFW na ako hanggang nung mag-asawa ako ay namasukan din, nag-abroad kaming mag-asawa. Maganda ang kita kasi triple job. Pero nung after 6 years na umuwi kami, marami kaming mga negosyong sinubukan. Andiyan na nagpalay buying kami, nag-buy and sell kami ng seafoods, nag-internet cafe kami, nag-bike shop kami. Then, doon dumating yung after ng bike shop na nagkaroon pa kami ng pulburon and corn coffee. Then, after corn coffee, meron na kasi ditong mga nakatanim na kalamansi. Wala kaming plano na magbenta or mag-process. Nasasayangan lang kami noon dahil pagka sobrang mura ng kalamansi is itinatapon lang or pinamimigay. Then, sabi ni Mr. ko, sanay akong gumawa ng kalamansi concentrate. Gawin na lang natin na concentrate tapos ipamigay natin. Wala kaming planong ibenta. Originally po, yung mga lola ko, ganun, na dati talagang gumagawa na sila ng mga concentrated juices. Nai-adapt ko yung nung bata ko, nung nakikita ko kung paano nila gawin yon. So, yung traditional way, nagawa ko yun hanggang sa i-try ko namin sa mga kaibigan namin, mga relatives, para mapatikim, libre lang ko dati noong una. So, nung napatikim na ho namin yung aming gawa na concentrated, may mga nag-request na bakit hindi raw kami magbenta dahil masarap daw yung timpla namin. Nung mag-decide kami na magkalamansi na, ang puhunan talaga namin is 3,000 pesos lang. Wala kaming tauhan, kami lang ang mag-asawa ang gumagawa. Siya yung mamimitas, ako yung maghuhugas, maghihiwa, siya yung pagpipiga. Ako yung magpa-process, siya yung marketing, siya rin ang kargador, siya rin ang driver. Ganun yung sitwasyon namin nung nagsimula kami. Sabi ko, ito na yung kailangan nating pagtiyagaan na mapaunlad. Kasi maganda yung naging response ng mga client namin. Doon ko binase na ito na. Kasi habang tumatagal, dumadami yung client namin noon na maganda naman yung feedback. So, hanggang nagkaroon kami ng calamansi concentrate, calamansi puree, calamansi juice. During pandemic, ito yung isang naging pinakamalaking hamon sa amin dahil ang surrounding areas namin ay puro calamansi and maraming nag-process. And hindi ko mailabas outside ng Tarlac dahil nga bawal mag-travel noon. Ito yung malaking hamon namin dahil dumating sa punto na wala kaming production halos 10 buwan, wala kaming kita. Dahil ito yung bread and butter namin eh. Ito yung source ng kabuhayan namin. Lumapit ako sa DA and DTI and gumawa kami ng mga marketing strategies. Nagkaroon ako ng mga 10+2, kaya nagkaroon kami ng 250 ml from 350 para mas madaling bilhin. Then yung lumapit ako sa mga agencies para sila yung mag-distribute. Naging mahirap pa rin sa amin dahil hindi naman enough. Hanggang sabi ko sa pag-pray ko, kung talagang para sa amin ang calamansi processing, tulungan naman kami na makabangon muli. Hindi ko akalain na yung isang client namin sa feeding, siya yung nag-alok sa akin na tinanong niya kung kaya ko nga yung 39,000 bottles. Parang natakot ako na tanggapin yun kasi 3,500 lang a month ako eh. So yung 39,000 bottles, kailangan ko tapusin ng 2 linggo. Dahil nga sa matinding pangangailangan, tinanggap ko yun.
Yun yung nagbigay sa akin ng break hanggang ngayon na nagtuloy-tuloy na. Kailangan kasi sa ganitong business, innovation, mas kalamansi lang. Hindi ka pwedeng mag-stick sa kalamansi o yung dati mong 15 variants, lalo na sa DepEd, sa mga projects, is mag-stick ka lang doon. Kailangan every year meron kang bago na i-offer. So, pinag-aralan namin na ang mulberry, kung magiging successful, hindi naman naging mahirap dahil unang-una madali namang i-maintain ang mulberry trees. And si mulberry ngayon is lumalakas na, and hindi namin nagiging problema dahil pag mahal ang kalamansi, meron pa kaming isang na-i-offer sa mga client. Hero product pa rin namin si calamansi juice with honey. Siya yung flagship, siya yung talagang nagpakilala sa RP Corpus. Inisip namin kung paano namin i-upgrade yung packaging. Then hanggang nag-come up kami sa magpa-customize kasi yun ang requirement na magkaroon kami ng sariling identity. So lumapit kami sa PhilPet na nagkaroon ng malaking impact. Kasi parang yun na yung identity ng RP Corpus. Then sa sobrang cute ng bote, talagang triple ang naging order namin. From 3,500 a month, ngayon is kailangan meron kami 35,000 a day ng production. So napakalaking pagkakaiba dahil nga naging maganda na yung packaging namin, naging identity na namin ang bottle na yon, na nagbigay ng malaking tulong talaga sa amin. Hindi sumagi sa isip ko na ma-discourage or i-give up ito. Kasi unang-una ay alam ko yung hirap namin bago namin narating ito. At kung mag-give up ako, unang-una kong iniisip yung mga trabahador namin na umaasa sa amin. Start ako kay Ma'am Cecil. Bali nung sa asawa niya kay Kuya Buboy Corpus is farmers. Isa ako sa farmers niya na nag-aalaga ng unang-una dito sa Calamansi. Hinire niya ako about sa factory niya. Sa antas ng pamumuhay, hindi na katulad nung dati na nahihirapan na siyempre meron ng every week, weekly yung sahod namin, is hindi na yung katulad na dati na wala, naghihintay ka lang ng ng pananim. Ngayon, weekly, meron ka ng kita. Thanks God dahil malaki na itulong sa pamilya ko. Yung nagturo po sa akin is si Ma'am Cecil Corpus po at si Sir Ronald. Nung una po, mahirap. Pero sila po yung nagbigay ng lakas ng loob na matuto ako. Sobrang thankful ako kasi simula po nagtrabaho ako dito, maraming siya talagang natulong. Kung tutuusin lahat ng kailangan ng mga anak ko at saka magulang ko na bibigay ko. Gagawin ko yung lahat na makakaya ko na magtrabaho sa kanila. Hanggat kaya ko po. Very thankful kami and grateful ang RP Corpus dahil nandito kami sa Calamansi Processing. Maraming challenges, maraming ups and downs na akala mo hindi ka na makakabawi. Nandito pa rin kami na akala ko ay hindi namin marireach yung ganitong estado dahil ito rin yung nagbigay sa amin ng mas magandang buhay. Ito rin yung literal na nagpaaral sa anak ko. Kung ano man yung meron is dahil din dito sa pagkakalamansi. At nagpapasalamat din naman ako dahil yung mga government projects namin, iyon yung talagang nagbigay sa amin ng chance para lalong makilala at parang naging tatak na namin yun na pag-feeding RP Corpus.